Magandang umaga po sa bawat isa, maging sa mga nanonood sa ating live sa Facebook. Magandang umaga po sa inyong lahat. Praise God. So sa umagang ito, ang ating mensahe ay Fear That Saves. Napakahalaga po na isang elemento na kailangan ang tao. Yung magkaroon siya ng banal na pagkatakot sa Diyos. Sa lumang tipan po, alam niyo po, hindi basta-basta pwedeng banggitin ang salitang Diyos. Dahil gano'n siya kabanal, gano'n siya sakdal, na hindi po pwedeng basta-basta banggitin. Kaya ang mga tao noon takot. Di kagaya ngayon, sa panahon natin ngayon, sasabihin salitang Diyos ko, kasunod mura. Napansin niyo? Walang takot ang mga tao ngayon. At ito pa ang mabigat ngayon. Marami ngayong mananampalataya nagsasabi na may pananampalataya pero walang banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya sa pag-aaral na ito, sa mensahe na inyong mapapakinggan ngayon, tandaan nyo po, merong banal na pagkatakot, yung tinatawag na healthy kind of fear, na nagiging daan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. So, buksan nyo po ang inyong mga dalang Biblia sa aklat ng Deuteronomy, chapter 10, verse 12. Babasahin ko po rito, ito ang sabi ng Panginoon, nakasulat po rito, "And now Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him and love Him and serve Him with all your heart." Sa chapter 13, verse 4, ito pa ang sabi rito ng Panginoon, "Serve only the Lord your God and fear Him alone. Obey His commands, listen to His voice, and cling to Him." Tayo po muna ay manalangin bago tayo magpatuloy. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa iyo. Salamat sa buhay ng mga anak mo na nandito ngayon. Salamat din sa presensya mo at ng banal mong Espiritu na kasama namin sa aming kalagitnaan. Panginoon, maghari ka po at sa umagang ito, hayaan mo na ang iyong mga salita ang siyang makapangibabaw, ang kapangyarihan mo, ang siyang kumilo sa aming kalagitnaan. Dalangin ko, Ama, na pangunahan mo kami at magbigay ka nawa ng liwanag, unawa sa bawat isa sa amin upang maintindihan namin ang iyong salita at aming maipamuhay. Panginoon, lagakan po ang bawat isa na nakikinig at nakikibahagi sa gawain ito. Lagakan mo ng banal na takot sa iyo. Salamat ng marami, Ama. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, purihin ng Panginoon. Sabi rito sa ating pinasa, number 1, God requires you to fear the Lord your God. Ano yun sa Tagalog? Isa sa requirement ng ating Diyos ay ang magkaroon tayo ng pagkatakot sa Panginoong Diyos na meron tayo. Babasahin ko po sa Tagalog, Deuteronomy Kapitulo 10. Ito ay mabuting balita ng Tagalog, no? Chapter 10, verse 12. Okay, sabi rito, "Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa." Pagdating sa 13, verse 4, ito ang kanyang sinabi, "Si Yahweh lamang ang inyong sundin, matakot kayo sa Kanya, sundin ninyo ang Kanyang mga utos, paglingkuran ninyo siya, at manatili kayong tapat sa Kanya." Okay? So dito pa lang, ipinapakita ng salita ng Diyos yung salitang takot, na dapat ang bawat isa sa bayan ng Israel o magpahanggang sa ngayon, dahil ito namang salita ng Diyos sa Israel ay timeless or wala itong tinutukoy na kung kailan na panahon lang, kundi maging sa panahon ng Israel, sa panahon natin ngayon, yun pa rin ang sinasabi. Una, magkaroon tayo ng, ano sabi rito?
banal na takot sa Panginoon mong Diyos. Number 1. Number 2, live a life that pleases Him. Ano ibig sabihin nun? Di ba sabi sa Hebrews 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Ano ibig sabihin? Kung sinasabi rito that you must live a life that pleases Him, ibig sabihin, mabuhay ka sa pananampalataya upang lagi kang kalugdan ng ating Diyos. Amen? Nakuha natin? Maliwanag po ba yun? Okay, so that is number 1. Fear the Lord your God. Number 2, live a life that pleases Him. Number 3, love Him. Ibigin mo siya. Maging sa New Testament, sinabi yan ng ating Panginoon sa 2 kautusan na pinakamahalaga. Ano ang sabi doon? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul. At ang sabi rito, sa pang-apat, serve Him with all your heart and soul. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Now, sa chapter 13 verse 4, ito rin ang sinabi niya. Sulat niyo po, number 1, walk after the Lord. Paano mo iintindihin yung lumakad ka na nakasunod sa Panginoon? Sa ibang translation po, yung salitang walk after the Lord means to be in agreement with God. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ng Diyos, sumang-ayon ka roon dahil yun ay tama at mabuti. Amen? Nakuha natin? Okay, so walk after the Lord to be in agreement with Him. Number 2, sabi rito, fear Him. Matakot ka sa Kanya. Inulit yung sinabi sa chapter 10, verse 12. Fear Him. Ano pa? Number 3, keep His commandments. Ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Sundin mo ang lahat ng Kanyang ipinag-uutos. Okay. Next, obey His voice. Ay paano yan? Di ko naman naririnig ang Panginoon. Actually, ang boses ng Panginoon ay mapapakinggan mo kung babasahin mo ang Kanyang salita, ang Biblia. Dahil ang Panginoon ay nagsasalita ngayon sa pamagitan ng Biblia or salita ng Diyos. Next, serve Him. Inulit din yung sinabi rito sa Deuteronomy 10 verse 12. Serve Him and hold fast to Him. Okay, ano pa? Hold fast to Him. Ano ba yun sa Tagalog? Pag sinabing hold fast, ibig sabihin yung huwag kang bibitaw sa iyong pagsunod, sa iyong pagmamahal, sa iyong paglilingkod. In other words, you have to embrace His covenant. You must have an unchanging mind. Yung hindi nagbabago ang iyong kaisipan with regards to loving Him and serving Him. Now, ito ang sinabi ng ating Panginoon. Una kong binanggit ito ng mga talata sa Lumang Tipan upang maintindihan natin bakit nagbigay ng babala o warning ang ating Panginoon. Sabi rito sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23. Okay, pakinggan niyo po itong mabuti. Sabing ganon, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. For many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? 23. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Alam niyo po, nung sinabi ito ng ating Panginoon, una, ang binibigyan dito ng emphasis, kung inyong mapapansin, sabing ganon, not everyone who says to me, Lord, Lord. Ano ibig sabihin nun? This serves as a warning. Although binigyan dito ng emphasis, ng emotion yung salitang Panginoon, Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Calling Jesus Lord
Lord does not guarantee salvation. Hindi raw ito nagbibigay ng garantiya na kapag tinawag mo si Jesus ng Panginoon, Panginoon, ay maliligtas ka na. Naintindihan natin? Hindi yung magbibigay ng guarantee na ikaw ay maliligtas kahit tawagin mo siya ng 2 ulit. Na parang pinapakita mong masyado kayong close. Kasi yung paggamit ng pangalan ng Panginoon ng paulit-ulit, symbolic yan ng pagiging magkalapit or intimate relationship. Pero this time, ano ang napansin nyo na una niyang binanggit? Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Biro mo yan, nakakatakot ano? Hindi pala sapat yun. Marami kasing mga tao nag-aakala na kapag sila ay tumatawag sa ating Panginoon ay ligtas na sila, maayos na ang kanilang kalalagayan at wala na silang problema pagdating sa usapin ng kaligtasan. Kaya marami nag-aakala na ligtas sila at makakapasok sa kaharian ng langit. Ano ang babala ng Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon makakapasok. Naintindihan natin? Madali lang intindihin. Tama? Ganun ba yun? Opo. Ang liwanag. Hindi naman ako umisabi. Binasa ko lang ang mismong salita ng ating Panginoon. So ulitin ko po. Not everyone here who says to me, Lord, Lord, although binigyan ng emphasis yung pangalang Panginoon, it does not guarantee salvation. Bakit po? Even hypocrites call Jesus that way. Amen? Pag sinabi pong mga hypocrites, yung po yung mga tao na nagsasabing Panginoon, Panginoon, pero gumagawa ng lawlessness. Pag sinabi pong lawlessness, ibig sabihin niya, mayroong batas pero hindi mo sinusunod ang batas. Maliwanag po, nakita natin, lawlessness. Kaya binanggit ko doon sa mga unang salita, yung sabi ng Panginoon, na kung merong nire-require sa atin ang Diyos ay walang iba kundi una, magkaroon tayo ng takot. And this is what the Lord requires of you. He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him and love Him and serve Him with all your hearts and soul. Walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice. You shall serve Him and hold fast to Him. Ipinakita dito na kung ikaw ay mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, mayroong kang mga dapat gawin. Ano yun? You have to love Him. You have to serve Him. You have to hold fast on Him. You have to keep His commands. You have to obey His voice. And you have to serve Him. Kaya yun po yung sinasabi rito ng ating Panginoon. Kaya take note po, una niyang sinabi yung salitang, not everyone who calls me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Okay. Sabi rito, not everyone here speaks of a warning, and this applies to people who speak or say things to Jesus or about Jesus that don't really mean it. Ibig sabihin, kung sila man ay tumatawag sa Panginoon ng Panginoon, alam niyo po ba, kahit dito sa Pilipinas, mapapansin niyo yan, ang dami kapag ka nagugulat, kapag ka natatakot, nabibigla, ano ang sinasabi? Naku po, Panginoon ko, Diyos ko, di ba? Napansin niyo yan? Ay natagalan lang sa CR yung asawang lalaki. Anong sinasabi? Diyos ko, ang tagal mo naman sa CR. Ano kayang tuloy may isip mo? Ang Diyos nasa CR? Ang tagal sa CR? Di po ba? Maling gamit ng salitang Diyos. That is using God's name in vain. Diyos ko naman ang haba ng pila. That is blasphemy. Yung po ay mga maling paggamit. Kaya hindi ko tinawag mo na Diyos or Panginoon, Panginoon, maliligtas ka na at makakapasok ka na sa kaharian ng langit. So this serves as a warning to those people who speak or say things about Jesus but don't really mean it. They simply say the words very superficially.
So, sinasabi nila yon nang wala lang. Walang talagang meaning, walang kahulugan, hindi totoo. They believe there is a value in the bare words. Akala nila mayroong value pag ginamit nila ang salitang Jesus. Nakakalungkot po yan. Number 2, this warning of Jesus applies to people who say, Lord, Lord, and yet their spiritual life has nothing to do with their daily life. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Makikilala mo ang mga totoong tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Amen? Tumatawag nga ng Jesus, Jesus, pero ano ang ginagawa? Taliwas sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya uulitin ko, yung nakasulat doon sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, Deuteronomy chapter 13 verse 4, lahat yun ay basihan natin kung paano tayo dapat mamuhay. When we fear God, we must love Him, serve Him, hold fast unto Him, keep His commands. Yun po yung pinagagawa ng Panginoon. Now, hindi sapat yun na tawagin natin siyang Panginoon. Ano pa? The warning of Jesus applies to people who say, Lord, Lord, and yet their spiritual life has nothing to do with their daily lives. They go to church every Sunday, they perform some religious duties, yet sin against God. Who will enter the kingdom of heaven, therefore? Only those who do the will of my Father in heaven. Napansin nyo sa verse 21? Not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but those who does the will of my Father in heaven. Iyon lang daw po na gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Ano po ang ibig sabihin nito na gumagawa ng kalooban ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Sinabi na doon sa Deuteronomy 10 verse 12, 13 verse 4, yun ang kalooban ng Diyos. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Ibigin mo siya ng buong puso at kaluluwa. Paglingkuran mo siya nang hindi ka nagbabago ng iyong pananaw, pagkilala, paglilingkod, at pagsisilbi at pananampalataya. Ano pa? Yung panghawakan mo ang kanyang sinasabi. Ngayon sabi rito, yung salita na not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Alam niyo po ba, ito ang malaking problema. Merong mga tao na nagsasabi, mabuti naman ako. Ginagawa ko naman ang mabuti. Alam niyo po ba kung ano ang kalaban ng salitang right or tama? Alam niyo po ba? Ang kalaban ng salitang right ay hindi wrong. Ang kalaban ng salitang right ay good. Bakit? Ginagawa ng tao ang inaakala niyang mabuti. Kaya akala niya, yun ang tama. Mali po. Tama? Nagtataka kayo doon? Mabuti naman, bakit mali? Alam niyo, ang daming bagay na mabuti, pero kung hindi yan ang pinagagawa ng Diyos, hindi yan tama sa harapan ng Diyos. Amen? Now, Satan makes sure that you do the things that are good in order for you not to do the things that are right. Nakuha natin? Kaya nga si Satanas, tinitiyak na magawa mo ang mabuti para hindi mo magawa ang tama na ipinagagawa ng Diyos. At yun ang kalooban ng Panginoon. Amen?